natin. Hallelujah. Mother, you're so very serious. You get tired yesterday? English speaking na tayo ngayon para may nag-ibig. May penalty yata yung salita ng Tagalog, no? So that Kenneth can understand our jokes, our language. Try to speak English. Parang English din mo, eh. Okay. Ang ating pag-usapan sa umagang ito ay ito po sa board, ang title, Fit for my Master's Service. No? Napakaganda po ng ating title ngayon na yan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. At basahin po uli natin yung ating ayan po, text. 2 Timothy 2:19-21. Sabay-sabay po natin basahin. Ngunit matibay ang saligang itinatag ng Diyos at tinatakan ng ganito. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya. At ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay dapat tumayo sa kasamaan. Sa isang maharlikang tahanan, hindi lahat ng kasangkapan ay mga ginto at pilak. Meron din yari sa kahoy at tuwad. Ginagamit sa mga tanging pagkakataon ang mga kasangkapang ginto at pilak. Ang yari sa kahoy ay ginagamit araw-araw. 21. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan. Nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anumang mabuting gawain. Tumayo po tayo at tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Diyos. Lord, sa mga salita mo na aming binasa sa umaga ito, feel namin, Panginoon, na narito ka at tinitingnan mo ang bawat puso mo. Kung may makikita ka, Panginoon, na hindi maganda ang aming mga puso, O Holy Spirit, speak to. Kausapin mo, Panginoon, upang sa pakikinig ng salita o Lord, ay lubusan niyang maintindihan. Dahil apart from you, hindi ko mauunawaan ng aking kapatid kung hindi nakatutok ang kanyang puso sa iyong pananalita, O Lord. O kaya may mga isipin na nakaka-adlang, Panginoon. At kung may nakikita kang mga dumi sa amin, Panginoon, hayaan mo na ang iyong banal na Espiritu ay maglinis sa bawat isa sa amin upang kami, Panginoon, nasisidlan na sinabi mo ay magkaroon ng isang marangal, isang banal tulad mo sa aming panahon sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo na saliksikin mo ang lahat at maunawaan namin ang iyong mensahe sa umagang ito. Na ikaw at ikaw lamang ang magbibigay sa amin ng kaliwanagan sa lahat ng bagay. Pinasasalamatan kita sa umagang ito sa kabila ng mga kahapuan, Panginoon. Sakit ng katawan, subalit nag-enjoy kami sa iyo po sa presence namin, sa aming pagbabanding, sa aming pagsasama-sama, lalang kung kinatutuwa mo, Panginoon. Yes, Lord, nagpapasalamat ako at kung saan man pumunta ang mga anak mo, Lord, ay nandun ka. Nagbibigay ng protection. Nagbibigay, Panginoon, ng knowledge. Nagbibigay ng kalakasan. At maging yung mga wala rito, lalo na si Rosie, Lord. Tinataas ko sa iyo. Lord, na kasama namin siya ngayon na makikinig ng salita mo. Ang kanyang espiritu, Lord. Let your will be done sa kanya. Ang dami, Panginoon, makita sa buhay niya. Lord, siya ay isang sisidlan rin ginagamit mo, Panginoon. Oh, hallelujah. Ano po ang kahinaan ng aming kapatid na ito sa mga oras na ito? Abutin mo siya, Lord. Abutin mo siya, Diyos. Maunawaan niya at maintindihan niya
higit sa lahat ay naandyan sa ngayon sa piling niya, O Lord. Nai-encourage mo siya, pinalalakas mo sa lahat ng kanyang kahinaan. Lord, makita, Panginoon, ang kalwalhatian sa kanyang kahinaan. Itaas mo siya, Panginoon. Hallelujah. Makita, Panginoon, ang galaw ng iyong kamay, Panginoon. Hallelujah. Open her eyes, Lord, to the work of your hand. Lord, ano bang bagay na aming ginagalawan o ang aming sitwasyon sa umagang ito, kahit na sino dito, Lord. Open mo ang aming isip, ang aming mata, Panginoon, sa work of your hand, to the work of your hand, Lord. Miracles, signs and wonders na magpapalakas sa amin. Matuluyang magiging matibay ang aming pananampalataya, O Lord. Dahil Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng lahat ng pangangailangan namin. Ikaw ang Diyos na sources lahat ng aming pangangailangan. Kanino pa kami lalapit, Lord? Kanino pa? Walang iba kundi sa iyo lamang, Panginoon. I believe you're here, Father. I believe you're here, Jesus. Holy Spirit, move. Move, Holy Spirit. You see to it that everyone is a vessel of good vessel, Panginoon. Na magagamit mo sa lahat ng area, Panginoon. Sa lahat ng panahon na nakahanda, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. We wait for your message to be from you lang, Panginoon. Hindi sa akin nagkukuha. Wala akong lakas ngayon, Panginoon. Wala akong karunungan. Tago mo lamang ako, Lord. Sa iyo, Ikaw ang magsalita, Panginoon, sa umaga nito. Ikaw ang aking inaasahan sa umaga nito, walang iba, O Lord. And be your will be done, Panginoon. Be your will be done sa bawat isa sa amin. And we need your presence. We need your presence, your spirit, Lord. Hallelujah. Maramdaman namin ngayon sa umagang ito, Lord. Lalo-lalo na doon sa mga nahihirapan, nababalisa, natatakot. Lord, hayaan mo na comfort mo. Bigyan mo ng courage. Bigyan mo ng lahat, Panginoon. Deliver sila sa kanumang ginawa ng kaway sa kanila, Panginoon, sa umagang ito. Hold you. Oh, hallelujah. Yes, Lord, you know. Hallelujah. My Jesus, your presence is needed here. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Muna po tayo. When you grow old, when you say something, hindi na po nababalam yung, ay hindi na maiiwasan yung pag-iyak. Palagi nilang yata akong umiiyak. Hallelujah. Okay. So, ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. At ang layunin po nito ay, number 1 po, ay to stand firm in the pure, solid foundation. Yan nga po ay kailangan maging panatilihin nating malakas, matatag ang pundasyon ng ating pananampalataya na si Jesucristo na ang nagbukas sa atin. At number 2 po is to know our purpose as good utensil in the house of the Lord. Meron daw pong isang maharlikang silid at na-compare ang iglesia sa isang maharlikang silid na kung saan maraming utensil. Mostly sa ano ito, Daito Corone, kasi maraming gamit na iba-iba doon. At tayo po ay isa sa mga kagamitan. Ito ang pag-uusapan natin. Anong uri tayong gamit? Mamaya, didiscuss po natin yan. At
pumasok po tayo sa mga pag-uusapan, pero bago po yan ang lahat, nais ko lamang pong magbigay ng isang introduction na galing po kay Paul ito. Si Paul ay malapit ng hulihin o dakpin. Meron siyang parang famous last word na iniwan kay Timothy. Yun yung kanyang ka-Timothy. Pag sinabi kong ka-Timothy is magkadikit o yung palaging nagpapalakasan. So yun ang ka-Timothy ni Pablo, si Timothy. Kaya yung pangalan niya ay naging Timothy. Okay? So bawat isa sa atin na nakikita niyo, sabi ko, di ka rin ba yung malapit sa inyo ay maging Timothy ninyo na nag-aalaga kayo, lalo na kung better pa ang inyong pag-aaral, mag-share lang kayo ng pag-aaral at palagi mag-pray, magpalakasan, mag-aliwan. Yun po yung talagang inaano ng iglesia para hindi malungkot, katabi mo lang naman o kung hindi mo man katabi, throw phone o lahat, ay pwede mong abutin. Okay, dito si Paul ay sabi nga po malapit ng dakpin at patayin. Parang alam na po niya yun. Parang alam niya na darating na ang mga panahon nito, kaya nagagabaro po siya na masulatan ang lahat ng iglesia. Pagmula po sa gawa, anong sunod sa gawa? Sinong may alam? Wala na, ano? Sunod sa gawa, Roma, ano pa? Yan po ay lahat sinulat ni Pablo. At pinadala niya ang mga iglesia ng encouragement at lahat, at maging dito kay Timothy. Kaya yun po ay talagang sinikap niya na ma-repress dahil nga po siya ay walang family, walang anak. So talagang binuhos niya yung lahat ng bagay na ito tulad kay Christ para maabot ang bawat isa. So maging hindi nyo ba madalas marinig, ini-illustration ang buhay ni Pablo na siya ay madalas mamatay na nga. Kung minsan, siya po ay nagdaranas ng lahat ng suffering. Minsan, hinuhuli, pinapalo, at lahat na lang kanyang is siya yata ang pinaka-hero sa kaya naitutulad siya kay Jesus Christ. Amen? Isa po siya na naitutulad kay Jesus Christ. So, binigyan niya po ng advice dito si Timothy, na sabi niya po is to remain solidly grounded in Christian service and endure suffering during the difficult days to come. Lahat tayo po ay magdaranas ng suffering while we are here in earth. Though we are children of God, ay hindi po maaalis sa atin ang suffering. Kakambal na po yan ang pagiging mananampalataya. But after your suffering, you will receive a reward. Dito pa lang sa lupa, no? So, yun nga po yung sinasabi natin na marami nagtitestimony sa atin na after not only months, years, bakit mami, ganito yung buhay ko, ganito ganyan, is 3 years na, 4 years na, 5 years na, wala pang nangyayari. Time will come and it will end and it will be a new beginning of gifts, mga rewards ng Panginoon, hanggang sa maranasan mo na totoo pala may Panginoon. Hindi pala nasayang yung aking pagtitiis. Amen? Na yun po ang dapat nating maranasan. Okay? At kung wala nga po itong sinasabi niyang kailangan tayong mayroong sariling saligan, foundation. Ang saligan natin ay si Jesus, ang mga salita na ito po yung kailangan nating pagtibayin, paglakasin ang ating pananampalataya. Kasi
Pag hindi tayo matibay sa ating pananampalataya, sa oras ng ating pagtitiis, na andun yung pandalamig, na andun yung, ay naku, wala naman, ganito, ganyan, ganyan. Ang dali niyong mahulog. Ang dali niyong masabi na, makapag-yasimi nga muna sa pagiging Christian. No? Hindi po madali kayong pag ang ano nyo ay mahina. Isang pitik lang ng kalaban sa iyo, wala na. Hindi ka na makakaalpas. No? Kasi napakahina ng faith natin. Nag-wave, maligam-gam, at ganito, ganyan. So, hindi po talaga ganun. Kung wala kang matibay na pananampalataya, kabilis niyong malaglag. No? Hindi yung sinasabi ko, sabihin niyo, hawakan niyo, yes, I can do it. Diba? Pag mayroong nag-aano sa inyong mga bagay na negatibo sa buhay niyo, na nagpapahirap sa inyo, na hindi na kayo halos no! Kailan yung pagagawin yun? Okay? So, kailangan talagang ipaglaban nyo. Madalas na namin sabihin dito, araw-araw may labanan. No? May labanan. At kayo lang, alam nyo, panalo na kayo. Subalit ayaw nyong angkinin. It's just in the name of the Lord that once you say, no, I am the Son of God and I have the power na angkinin ko ang mga bagay na gusto kong angkinin. Amen? Whatever it is. Sabi nga, imposible ba? Meron bang imposible sa Diyos? Wala. No? Walang imposible. Kung naniniwala tayo walang imposible, bakit hindi tayo makalapit ng full? Yung fully recharge, sabi nga, pag malakas ang ano ng baterya, ano? Lakas ng boses, ano? Hindi. Pag ano natin hindi po No? Pati boses, takot na. Kailangan natin panghawakan yun. Kaya nga, hindi po pwedeng mahina yung ating saligan, yung foundation natin. Malakas kailangan. Kailangan, hindi ganun lang ang nararanasan natin. Sabi ko nga, madalas ko kayong i-push up. Do something. Do something. Act. Kasi nga, pag walang pananampalataya, walang gawa, wala. No? Mag-pray ka man, umasa ka man, lahat man, wala. Because you don't move. Move with strong. Because the Lord is with you. No, di ba? Alam niyo, nasa inyo si Lord, pero wala kayong magawa, wala kayong masabi. Why? Something is bothering you. Kailangan maalis niyo muna yung mga nag-hindrance yan ng mga rebuke them in the name of Jesus. At sabi nga, tatakbo yung kalaban niyo. Amen? That is biblical, no? So, kaya nga po tayo, kailangan natin tumutok tayo sa ating sure foundation na si Jesus, no? Siya po ang nagbigay sa atin ng grace, ng lahat, ng pangangailangan. Yun ang ating saligan. Saligan is a foundation na kailangan anything you can do, anything Jesus can do, you can do. Amen? And more than that, sabi sa Biblia. Di ba? More than that. We just don't want to try. No? Hindi lang natin gusto gawin o hindi natin i-challenge yung ating faith. Kahit hindi mangyari yan, basta ano sa loob mo, yes! Di ba? Ang dami ko lang sinasabi dito sa inyo na imposible yung mga nangyayari, ginagawa natin, lalong-lalo na sa pag-reserve ng kaika noon, lalong-lalo na sa mga bagay na gusto nating maabot. 50s ang mag-reserve sa kaikan, isa lang ang kukunin na date for anniversary. Number 43 ang asawa ko at hindi naniniwala. And the Lord showed to him, makukuha mo yan. Sabi ko, makukuha mo yan dahil kailangan ko yan. Kailangan natin yan para sa anniversary. At siya mismo, nung makuha niya yung number na yun, yay! Dapat ganun tayo Amen? Nababahala ka pa ba dahil may lagnat ang anak mo? Amen! Amen! Hallelujah!
natin, para natin inaano lang ang ating Lord na i-small. No? Samantalang ang liwanag sa mga salita niya na tayo ay makapangyarihan. No? Okay. So number 1 po, gusto kong i-ano sa inyo, yung ating pag-aaralan ngayon is yung the firm foundation, na ito nga po sa verse 19 na binasa natin ay binasa natin sa verse 19 na mayroon tayong saligan na walang iba kundi si Jesus. At ayon po sa foundation na ito, maraming lalabas. No? Di mas maano natin, maraming lalabas na mga bulaang propeta, bulaang tao, at maraming manluloko. Sabi ko, dalawa lang ang tao sa mundo ngayon eh. Ang nanluloko at nagpapaloko. Amen? So mag-ingat po tayo doon. At marami pa kayong maririnig na mga persecutor na, ay naku, ganito, ganyan. You have to stand. No? Kailangan i-delete daw natin yun. No? I-delete natin. By saying that God's truth no longer applies. But no matter how many people follow the liars, the solid foundation of God's truth never changes. Wala pong pagbabago. Hindi po siya is never shaken and will never fail when we follow God's truth. Ang mga salita po ay inyong mapanghahawakan. Hindi po siya nagbabago, hindi po siya nasishake, hindi po siya naglahat ng ano ay magagawa mo because of the word. Kailangan lang po yun ang pamangalan nyo. Kahit na mo nakapag-aral kayo ng isang verse lang, try to apply it in your weaknesses. No? If your weaknesses, hindi nyo ma-change sa loob ng 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, something is happening to you. Diba? Kung ang kaaway mo ay palagi kang talunan, anong mangyayari sa buhay natin? Amen? Bato-bato po sa langit, ang matamaan ay maray dahil may tumama diamante sa ulo ninyo. Okay? Guminasay po. Sabi nga, Dilet, huwag niyo akong babatuhin ng kamatis. Okay. Doon lang po ako umano sa palagi ko po yan. Magsasawa na siguro kayo sa akin. Ang sasabihin ko sa inyo, our God is good. Our God is powerful. Our God is no negative. No impossible things. It's all like that. Kailangan po yun ang ano natin, ano? So, yun po ang kailangan nating pangatawanan. Sabi nga po, sa number 1, mayroon po dito sa topic 1 natin, the firm foundation. Number 1 po dyan is Jesus, the sure foundation, which is 1 Corinthians 3:10-11. Babasahin ko po, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, sabi ni Pablo, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapayo. Iba naman ang nagpatuloy ng pagtatayo ng gusali, ngunit maging maingat. Sabi niya, ang bawat nagtatayo, tayo po ay nagtatayo ng iglesia. At ang mga tao na ginagamit ng Panginoon ay bawat maingat, ay maging maingat. Sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa inilagay na si Jesus. Pag nakarinig kayo ng ibang pangalan dyan, wala yun. No? Pag narinig nyo ang iba-ibang mga sinungaling, wala ang propeta na hindi bumabanggit sa pangalan ni Jesus. Ang sabi po sa Biblia, wala nang iba kundi si Jesus. 1 Corinthians 3:10-11, no? So, kailangan lang po tayo maging maingat sa bawat isa sa atin, no? Dahil dito, makikita po na ang biyaya ng Diyos sa atin, sabi po is, by the grace of God has given me, sabi po yan, in English ko lang po yung maganda sa English, I lay the foundation as a wise builder, and someone else is building on it.
But each one should build with care. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. No? Ito na po yung nakatayong foundation. At napakaganda po ng illustration nito kung titingnan po natin sa Mateo 7:24, which is yung, naalala nyo yung nagtayo ng bahay? Nagtayo sa bato at nagtayo sa buhangin. So, kung kayo ay may matibay na pundasyon, hindi kayo magtatayo sa buhangin. Amen? Dahil alam nyo, ang buhangin ay madaling maagos ng tubig. Kailangan magtayo kayo sa bato. Kayo ay mga matatalino, sabi ng Panginoon. Alam nyo ba na habang kayo ay nag-aaral, kaya nga po, basa, magbasa lang kayo ng magbasa, hindi nyo maintindihan, ulit-ulitin nyo yun. Yun lang ang tinitingnan ng Lord sa inyo. Yung desire, yung paghahanap nyo ang pagbabasa. Darating ang panahon, maiintindihan nyo na ang buong Biblia. Amen? Kasi yung eagerness ninyo, yung desire ninyo, because your teacher is the Holy Spirit. No? The Spirit of the Lord. Hallelujah. At sabi nga po dito, mayroon pong two inscription of a Christians. Inscription po ay ibig sabihin, mga aral o salita ng Diyos. Ang isa po dito is, letter A po is, the Lord knows those who are His. Dahil alam ng Panginoon kung sino ang talagang Kanya. Kayo ba ay para sa Panginoon? But the Lord decide. No? Alam niya, pagtingin pa lang sa inyo, maging sa ngayon at sa darating na panahon, I know, this is my sheep. Ito. So, anuhin po natin ang ating mga sarili kung nais nating mapabilang doon sa sinasabi niya. Sabi nga po, no one fools God. Walang nakakaloko. Hindi tayo magtatago, no? Within the earthly church, there are both wheat and tares. Dayami po ito. But when God looks upon us, He knows those who are truly His. No? Kaya pag sinabi po, dayami ka, masusunog ka pagdating ng araw. No? Parang yung kambing at saka yung sheep. Kung alin doon, ikaw, dito pala sa ating church, meron mga tao. Subalit, ang nag-i-evaluate ay ang Panginoon. Amen? Hindi po ako. He knows those who are truly His. At sabi nga po, yung everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Kung ipinapahayag nyo sa iyong pagmungusap, sa iyong puso, sa iyong isipan, na si Lord ang iyong Panginoon, kailangan lumayo ka sa kasamaan. Hindi mo pwedeng bulahin si Lord, no? If you have something hiding, kung nag-hide kayo ng mga bagay na hindi maganda, I don't think so na pagpunta nyo dito ay magiging tupa kayo ng Panginoon. Kaya nga, palagi nating linisin ang ating mga sarili upang tayo ay palaging maging anak ng Diyos. No? Every time, tandaan nyo na ang kalaban ay nandyan lang sa inyong tabi. Bubutot-butot lang. Pag kayo'y nanghina at pag kayo ay pumasok sa kanyang mga bitag, ando na po yung inyong sarili. So, kailangan palagi tayong nakatuon sa Panginoong Hesus. At alam naman po natin ang masama at mabuti, amen? Wala sino po pang hindi nakakalam na masama yung ginagawa niya. Of course, hindi po pwedeng hindi mo malam na ang ginagawa mo ay masama. So, alam natin po yun. Sabi nga po, a person who follows Christ does not live in sin. Kayo ay binago na. 2 Corinthians 5:7, ako ay bago na. So kung yung mga dati yung mga pag-uugali, yung mga dati yung mga bagay na inaano nyo, it's used na kailangan tayo ay talagang open na sa lahat ng bagay. I know yung processing nyo is dandan-dandan, ano? But
makikita po na kahit na ganun ka-slow ang process nyo, kailangan unti-unti, mayroong nababago, unti-unti, hanggang sa graduate kayo sa lahat ng bagay ng kahinaan ninyo. Sabi po sa 1 Peter 2:11, mga minamahal, ipinapamanhin ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito, talikdan na ninyo ang masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. No? Naghihimagsik laban sa Espiritu. Ginagamit ng kaaway ang ating mga sarili upang tayo ay lumaban sa Espiritu. Kayo ay tumanggap na ng Espiritu, hindi ng pagkaalipin. Amen? So kailangan po natin na talagang tayo ay nasa tamang desisyon. Matibay na sandigan na yung pananampalataya mo. At dito po sa number 2 is yung ano ba yung layunin ng pundasyon na ito, ng pananampalatayang ito. Which is, sabi ko, the purpose, layunin, no? The grace of God is reflected in the vessel He chooses to use. Tayo po bilang isang sisidlan, nagre-reflect tayo at tayo ay pinili. Kailangan i-reflect po natin yung ating natutungan, nakain. Pag sinabi natin, I am new creation, supposed to be bago ka na. Amen? Magre-reflect yun sa'yo. Paano pag sinabi mong, I am a new Christian? Tapos nandun ka pa rin sa iyong old. No? Madaling masugatan. Madaling manghina. Kasi nga, yun nga po yung foundation natin ay hindi natin sinisikap na maging matibay. Mukhang panay lang ang ano nyo Kayo ba ay natutulog? Okay, so, ito po, God's earthly house sa church natin has a variety of articles, both noble and base. The church has some articles or people who are like gold and silver, that is, they honor Christ. But the church also has some articles or people who are like wood and clay. That is, they dishonor Christ. Sino po yung nakakaintindi nito? The church has a mixture of people. At ang Diyos lang ang nakakakilala sa lahat ng ito. Bato-bato po agin sa langit, umaray ang matatamaan, sabi po dito, some are good, some are bad. Huwag nyo na po i-raise ang kamay mo kung sino yung some or good or some are bad. Okay? Just that Jesus just know it. Some are true and some are false. Some are genuine and some are counterfeit. Some are clean and some are dirty. In any cases po naman ito, hindi naman siguro araw-araw. But be sure na alam natin, dumadating yung time natin na, oh Lord, I'm so dirty in your face. Kasi alam mo, kailangan repent ka agad, no? Some are clear and some are stained. No? So siguro alam yung mga English na yun, hindi ko na ipapaliwanag, ha? Some illuminate light and some illuminate darkness. Lumiliwanag. Kumbaga sa bumbilya, patay-sindi, patay-sindi, patay-sindi. Minsan, mas marami pa yung patay kaysa sindi. At yun nga po yung ating patay-sindi. Sabi ni Lord, hindi ko maano sa inyo pag kayo ay maligam-gam. Kung mainit kayo, magpakainit kayo. Kung malamig kayo, magpakalamig na kayo. Ayaw ko nung nasakit na kayo. Isusok ako kayo. No? Biblical po yan. Okay? So, isipin natin na kung saan tayo nakalagay dyan sa mga vessel na yan. Kasi mixture tayo. I don't want to point and I don't want to say siya. No? Dahil
baka masasaktan kayo. But the Lord knows kung sino siya. No? Mamaya, kung kayo ay tinamaan, nasa inyo yon. Kung gusto nyo magbago at magsisi. Okay. Number 3 po is the promise. Ito po yung promise ng Panginoon. Those who cleanse themselves from the latter will be instrument for special purposes, made holy, useful to the master, and preferred to do any good work. Sabi po sa 2 Timothy 2:21, NIV po. We all have the possibility of being a vessel God can use. Paul tell us how we can become vessel of honor, sanctified, and meant for the master use. Gagamitin po tayo ng Panginoon. So, mapapagamit ba tayo sa Panginoon? Halimbawa, pinupus up ko kayo. But I really don't know if you are hiding something. No? Nagpupus up lang po ako. But if you think you have something, a sin or hiding something, hindi po pwedeng pagamit kayo. No? So, kailangan pong magpalinis muna. No? Kasi, alam niyo naman po, ang Holy Spirit, pag kayo ay nagkasala, sabi ko nga po, ang Holy Spirit ay bali-bali nyo, pero pag kayo ay nagkasala, mabilis po siyang gumanyan, ano? Mabilis po siyang gumanyan. Kasi hindi niya gusto ang mayroong mga ganyang pagkakasala. Okay? So, what it takes to become a noble instrument, a person has to cleanse himself. Saan? From behavior that is dishonorable and unrighteousness. Number 2, words that are corruptible and dirty. Talk that is unclean and contaminating. Teaching that is false and cancerous. No? Cancerous pala yun? May mga cancerous palang teaching, ano? So, kailangan po lang natin, napakadali po ng mensahe sa umagang ito, pagpapalinis sa katawan, and then paninindigan, pagpapatibay sa iyo, sa iyong pananalig, sa pananampalataya, at magamit sa Panginoon. Because He cannot use you if you are, sa mga nabanggit ko, if you are one of that, I'm not really sure God will use you at contaminating daw. Baka mahawa pa. But I'm sure, within our process dito, lalo-lalo na sa praise and worship, ipinapakiusap ko sa praise and worship, na kailangan magpasabit kayo sa mga leader. Ang mga leader ninyo at ang mga nagtuturo sa inyo ay may discernment po. Whatever they say, you have to follow. No? Kasi doon naman kayo susunod sa sino pa ba pakikinggan ninyo. Ako po ay outside the praise and worship. Gusto kong matrain ang bawat isa na tumatayo, ang leader at ang lahat, na manangan sa kanilang pagiging leader. Kung mayroon lang problema, saka lang po ako tatawagin. Because I want you to build yung matibay na relasyon sa inyong leader. At kailangan po, whether it is, sabihin na natin nagkamali, ano? Nagkamali, everybody makes mistake. No? Pwede kayong mag-usap kasi doon kayo matitrain eh. Pag nagkamali ka, hindi mo nagagawin yun. And you understand. I know. Ito yung kahinaan mo. So, mag-adjust ako. Yun po ang kailangan natin eh. Kailangan po lang natin submission. No? Submission, yung mga nakaka-under sa inyo, yung nanay-nanay nyo sa grupo. Because, pinili ng Panginoon yun. Ginagamit sa inyo. Para kayo ay tignan, alagaan, at bigyan po ng Panginoon ng pangangailangan, pangangalaga. Kaya, lalong-lalo na ang lavender, I am pleading in the situation of Rose City. Kasi bilang mga kapatiran natin, siya po doon sa hindi nakaka-alam,
nagkaroon po siya ng isang mild attack at natabingi ang kanyang ang mukha niya. No? And hopefully, kaya nga sabi ko, pag nangihina ka pa, huwag ka munang mag-church. And we will continue praying. Alam ko nag-pray kayo, but one thing that I would like to ask from you, lalo-lalo na sa ngayon, is matulungan niyo sila praying and do something. No? Do something. Kung kayo nahihipo, kasi alam niyo wala siyang trabaho at marami siyang pangangailangan, I beg you to do something para sa kanya. Not only prayers. Let's involve yung ating pagsasamahan na magkaroon ng personal na care para sa kanya. Siya po ay isang leader na alam ko pong kilala nyo na siya ay talagang ginagamit ng Panginoon. I know na dito nyo ipapakita at dito talaga, why does God allow this thing to happen? In spite of everything. No? In spite na nakita niyo yung paglilingkod niya, nakita niyo yung kanyang pag-care, nakita niyo yung pagtatrabaho niya na halos, sabi ko nga, why do you have to work at night time? You have to magpahinga. But because of something that I don't know, only God knows, and hindi ko po alam ang reason why, but this is the time that we can show our yung help natin para sa kanya, no? And yung makakadalaw po ngayon after the service, patawanin yung siya at makapunta kayo. If not this day, you can go anytime you are available at para po ipag-pray and then to do something, no? Hindi po ako mag-propose na anumang mga nyo, kundi yung kimuchi lang po ninyo. At I know God will see your heart. And baka po dumaloy doon yung kanyang kagalingan. No? I believe. Ako po ay nananalangin ever since nung tumawag na siya po ay nagkaroon ng mild attack. But praise God, tingnan nyo, hindi siya hinayaang ma-nyoin. No? As a matter of fact, kinabukasan pa siya pumunta ng ospital at sinabi nga sa kanya na ikaw ay na-stroke because of overstress. There is something na hindi mo mapaglabanan. Sabi ko nga po, stress will kill you. No? Kaya kailangan po natin na ang ating mga isip ay hindi po nakatuon sa stress. Ito po natin kay Jesus. Well, it's not that easy na sasabihin ko sa inyo. Pero ako nga po, sabi ko nga, pagi kay Pastora Dulce, huwag mong intindihin ang mga bagay na hindi mo kaya, na nakaka-stress. Kasi uuwi ka sa ganyan. Give it to the Lord. No? Give it to the Lord. Ang Panginoon, ang dapat nating asahan sa lahat ng bagay. And all everything shall be added, di ba? Yan ang ano natin. Ang stress ay dala na niya po yan lahat. No? At hindi po natin, doon po tayo ipapasok ng Panginoon. Dinala ko po ito sa preaching at nag-pray ako and I just want to let you know na hindi lang isang ina nyo. Masakit din po sa akin na makita. Kayo nga po, siyempre, masakit sa inyo na malaman na yung anak nyo nagkaganito. Amen? May lagnat, na-atake, hindi makalakad, nangihina. But I know, this is the time that we can show to the Lord na tayo po ay magkakaroon na isang napakagandang samahan. Family, no? And I believe na, sabi ko, I believe na sa panahon ngayon ay, kanina po ako nag-pray na siya po ay maaayos na sa atin. Okay. At lastly po,
Sabi nga po dito sa conclusion, a person fit for the master's service is a person who cleans himself. They will become an instrument for noble purposes, made holy, that is set apart unto Christ and His service, useful to the master, and that is Christ will be able to use him, prepared to do any good work, that is Christ will be able to use him for any kind of situation. Dumindig po tayong lahat at manalangin tayo. Hallelujah. Oh Lord, I know you are here in our midst, oh Lord. Oh, hallelujah. I believe, Lord, you touch for your message today, Panginoon. Hallelujah. We want your signs and wonders, your miracles, oh Lord. Hallelujah. We lift you up, O Lord. We lift your name on high. We saw you today, Panginoon. Hallelujah. Pakita mo po sa mga anak mo, Panginoon, ang himala na hindi pa nakikita ng mata nila, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ipuin mo, Panginoon, ang bibig ngayon ni Rosie. Hallelujah. Ang kanyang isipan, ang kanyang puso. Lord, in Jesus' name, we rebuke, O Lord, ang gawa ng kaaway sa kanya, O Lord. Hallelujah. Ang gawa ng kaaway, Panginoon. Hindi siya mananalo sa iyo, Lord. There is no impossible thing from you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Because you are our foundation of faith, Panginoon, we lift up our faith today in Jesus' name. In Jesus' name, O Father. Hallelujah. Hallelujah. Everything, O Lord, binibigay namin sa iyo, Panginoon. Ang aming mga puso, sama-sama kami, Panginoon, na humihingi, Panginoon, ng awa mo, ng mga salita mo, ng Espiritu mo, na magpapalakas kay Rosie sa mga oras na ito. Amen. Alam ko, mahal mo siya, Panginoon. Pero din kami, Panginoon, mahal namin siya, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maging ang kanyang mga pamilya, Panginoon. Ang kanyang anak, Panginoon. Ang kanyang mga nanay at tatay, O Lord. Hallelujah. Sinataas mo sila sa lahat, Panginoon, ng pagkakataon, Lord. Hallelujah. Hindi maiksi ang kamay mo para abutin ang Pilipinas, Panginoon. Binding our prayers with them, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na nag-pray rin sila. Hayaan mo, Panginoon, na ang lahat na nangyayari, Panginoon, ay merong magandang resulta, Panginoon. May maganda kang plano, Panginoon, at ipapakita mo na manluluwalhati ka namin sa aming ginagawa sa awa. Ito, Panginoon. Oh, maraming salamat, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang balaw ka sa lahat ng bagay ng kanyang pangangailangan. Sa lahat ng oras na kailangan kanya, alam kong nandiyan na sa kami ng ating kapatid na ito. O Lord, ang mensahe mong ito, O Lord, ay isang matinding pagsubok. Subalit, ang resulta ay napakaganda, Panginoon. Napakasarap. Damdamin, Panginoon, ng iyong resulta ibibigay sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo siya, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, O Lord. Puluwag kami, Panginoon. Nagmamakaawa kami sa iyo, sa umaga nito, Lord. Oh, yes. Let your will be done, Father. Let your will be done.
Hallelujah. Dalangin mo siya. Comfort mo siya. Hallelujah. Nagkakaisa kami sa Espiritu, Panginoon, sa umagang ito. Your will be done. Your Spirit is there to comfort her, Father. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tinataas ko ang aming ito. And I hold, Lord, with this time, O Lord, na nag-pray kami dito, with this time that you will show your miracles, O Lord, she will regain her strength. Lord, hindi na kami ang kanyang mukha. Ay, Lord, aking po, minananaganan. Yes, Lord. And she will speak, Panginoon. Hallelujah. Ang goodness mo. Hallelujah. Thank you, Father. Yes, Father. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa iyo, Lord. Hallelujah. That I can hold your promises, O Lord, para sa kanya. Yes, Father. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po. Sa umaga nito, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Ayan mo na pumilos ka, payapain mo siya, at manatili ang aming pananampalataya, Panginoon, pangangawakan namin. Yes, we are more than one. We are more than families today, Panginoon, na tinataas, Panginoon, ang aming mga puso sa pakikiramay sa kanya, O Lord. Hallelujah. We give you praise, Father. We give you praise. Hallelujah. Jesus. In Jesus' name, Father. Maraming salamat po. At mananatili ang aming pananampalataya, ang aming pinag-pray sa umagang ito. Everything that you will answer all of that. Maraming salamat, Ama. Ngayon, nagpapasalamat kami. Paghahawakan namin ang aming katagumpayan sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen.